Sa iba pang balita, tila malamig ang pagtanggap ni Pangulong Noynoy Aquino sa panukalang bawasan ng income tax ng mga manggagawa. Bilyong-bilyong piso raw kasi ang mawawala sa kita ng bansa kada taon sakaling ipatupad ito. Dismayado naman ang isang labor group sa posisyon ng Pangulo. Balita ang hatid ni Victoria Tulad. Tila nawalan daw ng saysay ang matagal nang ipinaglalaban ng labor group na Trade Union Congress of the Philippines o TUCP matapos sabihin ni Pangulong Noynoy Aquino na hindi siya sang-ayon sa pagkakaroon ng lower income tax bill. Sa Iloilo, nagpahayag ng pangamba si Aquino sa maaring maging negatibong epekto ng tax cut. Ang tanong, pag binawasan natin yung income tax, babawasan yung revenue, lalaki yung deficit. Yung paglaki ba ng deficit, magiging negative factor pag nirate sa atin o nirate tayo nito mga credit ratings agencies. Ayon sa Department of Finance at Bureau of Internal Revenue, 30 billion pesos ang mawawala sa taunang koleksyon kapag naipatupad ang tax cut. Para mapunan ang mawawalang kita ng pamahalaan, sabi ng Pangulo, may mga nagmungkahing taasan ang value-added tax o VAT, pero hindi pa rin daw siya sang-ayon dito. Tataasan natin yung VAT, tataasan yung mga sinisingil sa larangan ng langis. Yeah? So, pag tinaasan natin yung langis, for instance, o yung taxes dyan, taasan lahat ng presyo dahil sa transportasyon, tataas yung kuryente, etc. etc. So, ang tanong, makakabuti ba yung pagbaba ng income tax level sa mga kababayan natin? At ako hindi kumbinsido sa ngayon. Ang maipapangako raw ng Pangulo, isang maayos na sistema ng pagbubuwis para lalo pang mapababa ang utang ng bansa. Banat ng TUCP, hindi naman malulugi ang bansa kung maisa sa batas ang lower income tax bill. Sa kanilang bersyon, gagawing pautay-utay ang pagpapababa ng buwis. Mula 32% ay magiging 25% na lamang ito sa 2017. Para madagdagan yung purchasing power ng mga manggagawa sa private at saka sa public sector, madagdagan yung kanilang income doon sa pag-aaral ng bill, ay kapag may extra income ang ating manggagawa, meron silang purchasing power, bibili sila ng mga pangangailangan nila, pupunta rin sa ekonomiya. Sa ngayon, nakabinbin pa rin sa Kongreso ang tax reform bill. Patuloy itong tinatalakay sa Committee on Ways and Means sa mababang kapulungan at ganoon din sa Senado. Ang ipinupunto ng mga grupong sumusuporta dito, panahon na para baguhin ang tax system sa bansa dahil matagal na itong hindi updated at maganda naman ang takbo ng ating ekonomiya. Sa pag-aaral na ginawa ng Bayan Muna Party List, simula 1986 ay hindi pa nagbabago ang tax rate sa Pilipinas. Tayo rin daw ang may pinakamataas na personal income tax sa buong Association of Southeast Asian Nations region. Sa pagdinig naman ng Senado sa budget ng Department of Finance, kinwestiyon ng mga senador ang pagtutol ng ahensya sa panukalang batas. Giit ni Senador Ralph Recto, ang chairman ng Finance Subcommittee, imposibleng maapektuhan ang gross domestic product ng bansa dahil ang 30 billion pesos na di umano'y mawawala ay 0.2% lamang. Ayon kay Senator Sonny Angara, baka hindi na ipaliwanag ng maayos kay Pangulong Aquino ang lower income tax bill. Patuloy namang umaasa ang mga income taxpayer na magbabago pa ang isip ng Pangulo. Malaki yung tax na nawawala Nakukuha lahat ng buti kung nagagamit na antaw doon, kung nababalik naman sa serbisyo, minsan hindi din naman. Dapat bawasan talaga. Para yung iba naman, kahit paano, may nila, magamit nila sa pang-araw-araw na gastos. Victoria Tulad, GMA News.